What's up everybody? And I would like to welcome you back sa aking bagong episode ng Danny Visions, The Timeline Zero, The Vodcast. And I am your host today. My name is Danny, or you can call me DJ Danny Boy. Before we discuss our third episode, I would like also to acknowledge what was left behind on my previous episodes, especially the second episode, which is na nasa first year high school ako, na I noticed that I left some parts and I might expect that I will receive some backlash from my old classmates soon. Ano nga, baka i-claim nila na nambully rin ako. Oh, there she goes, playing the victim again. So, partially true. Partially true kasi pinipilit nilang may crush ako sa isa kong kaklase na pangalan si Ana Marie na ginawa nilang katatawanan. Kasi napapansin nila na palagi siyang tulala, parang walang laging kausap. So, I would like also to apologize to Ana Marie kasi gumawa rin ako ng Facebook page against her na pangalan ay Possessive Makes Good. And then, nag-comment yung papa niya na i-delete or i-take down na yung page or baka ipa-principal kami. So, I deleted it. And I pity her as well. Ana Marie, wherever you are, I'm really sorry. So let's get back to the chase. Ngayon, ang ating episode ay didiscuss natin ang nangyari sa akin nung second year high school ako sa Merimel Academy Incorporated. So, way back June or July 2011, karoon ako ng isang crush sa lalaki. Ito na nga yung first sign na naging parang na-discover ko yung sarili ko or parang nalilito lang ako. Baka mamaya ano lang to, nagugwapuhan lang ako pero yun lang, ganun lang siya. Na-attract lang ako sa itsura niya. His name is Ziljan. He was my very first boy crush ever. Kasi, nung first day ko nun, I remember it was June 6, 2011, na palabas na ako nun. Palabas na ako sa gate namin. Tapos parang may estudyanteng, tapos parang naka-teacher's uniform. Tapos parang naka-Justin Bieber hair siya. Diba? Uso yung Justin Bieber hair noon. Parang sa side view pa lang eh. Parang pag ganun pa lang, pagdaan sa gate namin, it's like, shit, na-attract na ako bigla. So, parang palabas na ako noon, papasok na ako ng school. Nakita ko siya, nandun nga, tamang-tama. So, sinundan ko siya, tapos, eventually, naging close din naman kami. And weeks later, parang focus na kami sa nutrition month and also sa exams, right? Parang doon na ma-determine kung sino na yung mga top student. Somehow na-distract ako sa kanya. Kasi lagi ko siyang ni-invite sa bahay along with my classmates. And mga nakilala kong classmates is may isa akong kapitbahay na tambay lagi dyan sa computer shop sa tapat ng bahay namin. Nakilala ko siya si Romeo. Tapos may isa akong classmate na kilala niya ako mula pagkabata na naalala niya na suplada daw ako sa tindahan ng lola ko. Sorry na po kung gano'n ang attitude ko nung bata ako. Napaka-spoil brat ko kasi. Shout out to Melissa. Kasi siya yung laging familiar sa akin nung nung bata rin ako. Tapos nung bago ako pumasok sa Merimel, parang lagi ko sila nakikita doon. Nagkwento ako sa isa kong classmate na si Christine na I have a crush na somehow nag-i-start sa, not really start, nag-i-end siya sa word na letter N. Kung i-describe ko yung mga
mga kaklase ko, may N, aside from Dan, let's say Melissa, Christine, Faz, Renzel, Jerome, Philip, Romeo. So, naalala nila is Siljan. Siljan lang yung may letter N. So, nahulaan agad ni Christine. So, hindi na nilang nila isisikret na lang ni Bading. Sa sobrang distracted ko kay Siljan, I didn't make it to the top. Fuck shit. Nagkaroon ako ng line of 7 both math and science. I am expecting na madali lang mag-aral dito sa Merimel kasi nasira yung expectations ko bigla. Like parang mag-aaral ako maigi sa overall subjects tapos biglang dumating si Siljan sa buhay ko. Parang lagi na lang nakaganon sa kanya sa klase. Girl, anong nangyari? Nagre-recite naman ako. Kahit pa utal-utal ako. And then, na-distract lang ako sa kanya. Tapos nagpo-post ako sa Facebook lagi sa kanya ng mga lyrics, mga parinig na somehow crush, pansinin mo ko to that shit effect. Lagi ako nagte-Tetris. What the hell? So dumating yung ranking. Nakita ko sa top ranking ay sila Melissa, si Christine, tsaka si Faz lang yung pumasa. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko noon. Siyempre, second year in a row ko nang nagkaroon ng line of 7 at hindi ko alam paano ko papakita to kay mama kasi na-expect niya na talagang may competent na ako sa Merimel kaysa sa freshman, di ba? Nag-participate pa ako sa MTOP pero wala rin naman nangyari sa MTOP. Parang lahat na lang ng mga estudyante doon magkakasundo sila tapos ako parang out of place lang. Si Christine somehow nakakahalibulo sa mga ibang estudyante na ibang school ng DASMA. Si Faz din. Kaming tatlo lang yung kasama nun sa MTOP. Parang, okay, anong gagawin ko sa MTOP na to? Parang gusto ko nang i-turn away. Wala rin palang bearing yung participation ko dun sa pagiging top student at somehow mag-i-increase yung extracurricular points. Second quarter, dumating yung point na kumalat na sa buong school na nagkaroon ako ng crush kay Siljan. Siyempre, may mga first year students na mga chismosa, mga marites, narinig nila. Tapos, siyempre, tropa-tropa sila from first year to ano. Narinig nila si Siljan na parang, uy, crush ka ni Dan. Parang one day, parang nagkaroon kami ng groupings with Zildjian na hindi na kami nag-usap. Parang nod na lang siya. Ganun na lang. Mga ganun na lang siya. It's like hindi na rin siya interesado sa project. Parang, or ayaw niya na trabaho sa akin. So, umiyak ako. Of course. Tapos, dumating pa yung isa namin substitute teacher na si Sir Michael. Kasi yung first quarter teacher namin, both math and science, na si Ma'am Raquel, she will be on her maternity leave na. So, in-expect ko na parang somehow magiging mabait din naman to si Sir Michael kasi nakikita ko bading nga. So, dumating din yung point na another line of 7 sa card. Math and science, parang binagsak niya ako. Or napansin din ni Sir Michael na hindi ako nagpe-perform very well. So, kinausap niya ako, kinonsult niya ako, ano ba nangyayari sa'yo? Ano ba may tutulong ko sa'yo? So, I told the truth. I tell the truth na may pagtingin ako kay Siljan and somehow na-distract ako. Ganun na ngayon nangyari. Inamin ko rin sa kanya na bading ako. And one day later, kinausap niya si Mama na ayun na nga. Kinausap niya si Mama na nadidistract daw ako kay Zildjian. Nag-attempt ako ng suicide sa school na tinry kong ilublob yung sarili ko sa drum. Like, ooh.
Tapos yung mga kaklase ko parang pinagtatawanan lang nila ako. Like, anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Bakit ka nagpakalublob sa drum? Yun na nga mga gar. Wala na akong choice kundi mag-force na lang. Forced to come out kay mama na sinabi ko na rin sa kanya na bading ako. Mawawala rin to. Tapos bigla na lang ako hinakap ni mama. Na sabi niya, anak, mahal kita, tanggap kita kung ano ka man. Alam ko na rin nung bata ka, alam ko na rin na kinikilos mo. Hintay lang din kitang mag-out. Para sa akin hindi eh. Para sa akin hindi akong... There's a time talaga for me na mag-out kasi hindi ko pa talaga inaalam sa sarili ko na bading talaga ako. No, nung bata ako, parang pag geweng-geweng ako. Siyempre bata ako eh. Curious ako. Curious ako kung ano yung mga ginagawa ng mga tao, which of course. And first sign na rin pala yung na-attract ako sa lalaki. Gusto ko munang itago yun at gusto ko munang i-deny. Pero kumalat na sa school eh. Wala na ako magagawa. So, inamin ko na kay Sir Michael, umamin na ako kay Mama. Sige na, that's it. Let's resolve the case. Wala na magagawa eh. Andyan na eh. Baka pa nga kumalat sa ibang kapitbahay ko eh. Baka pag-chismisan din ako. Somehow true din. Kumalat din sa mga buong kapitbahay namin na bading ako. Alam nilang nagdadala ako ng boys. Tapos naririnig ko pa na may mga mali siya na nagdadala lang daw ako ng kaklaseng lalaki kasi chinucho pa ako raw sila. Uy! Huwag naman ganon, wag tayong ganon. Minor pa kami noon. 13, 14 years old pa lang kami nung mga time na yun, oy. December 2011, naalala ko tong Christmas party na to. Fuck shit. Nagkaroon kami ng exchange gift. As far as I remember, babae ang nabunot ko. Tapos ang nakabunot sa akin, si Siljan. Nung Christmas party na mismo, naalala ko si Siljan ang nakabunot pala sa akin. Tapos may dala siyang malaking unan. Binigay niya sa akin. Parang ganun lang ang approach niya. Done. Tapos alis na siya bigla. Up to that day, ni-ignore niya pa rin ako since the issue came out. I was so disappointed that time. Somehow, kinikilig pa rin ako. Kasi, iba rin yung pakiramdam, diba, na re-regaluhan ka ng crush mo, kahit exchange gift man lang yan. Malaking bagay na rin yun sa atin, uy. Ayun, nagkaroon din naman ako ng konting happiness kasi si Siljan, oo, crush ko yan eh. Baka mamaya, nagtatago lang din yan. Parang, na-expect ko na ganun. Lastly, Recognition Day. Pinakamasakit na momento sa akin kasi sinabi nila sa akin na possible din na magkaroon ako ng most award. Pero walang top. Somehow hindi nangyari. Recognition Day mismo, pumunta ako sa school. Siyempre, ang gwapo ko tignan. Justin Bieber ang buhok. Yung naka-brush up na yung hair niya. Parang, nung dumating ako, tinignan ako ng mga ibang estudyante na tinanong sa akin, "Sa top ka po ba, kuya? Kasali ka po ba sa honor?" Tapos nung binigay sa akin yung invitation, tapos tinignan ko yung second year, wala ako sa top. Man! Parang na-paralyze ako. Pag ganun ako bigla. Tapos umiyak ako sa bahay. Nasayang yung looks ko. Nagtago ako sa kwarto ko. Umiyak talaga ako nung umiyak. Tapos pumunta si mama sa akin. Tinanong sa akin ang nangyari. Sinabi ko kay mama, "Ma, wala ako sa top. Wala akong award this year. I'm sorry." Nag-sorry talaga ako. Tapos, tinignan ko yung mga medals ko before. From grade 1 to first year, ngayon lang ako nagkaroon ng walang award during Recognition Day. Pinakamasakit na sa akin yun. Kasi, expectation sa akin talaga ni mama, every year magkaka-medals ako. Kahit isa man lang, wala. That year, ang sakit. Sinabi na lang din sa akin ni mama na babawi daw ako next school year, may third year and fourth year pa. Kasi third year and fourth year, diba, parang there's a chances to shine. Especially fourth year, diba?
Guys, I would like also to thank you for watching this episode. And I know napaka-konti lang ng details, pero sa buong kwentong to, more on highlights lang din nangyari sa akin ng second year high school. May mga hinanakit din kasi hindi lahat ng nangyari sa akin is more on bullying. More on ano na sa akin, within myself na to eh. Parang dinidiscover ko pa yung sarili ko kung mag-out na ba ako, nagkakaroon ako ng crush sa lalaki. And remember guys, not all gays who na nagkakaroon sa kapwa lalaki ay sex agad ang hanap. Kasi gusto lang naman nila, mahalin sila, diba? And that's it for now. Guys, thank you ulit sa panonood ng aking vodcast. And please don't forget to like, subscribe, and watch out for my new episodes. Thank you. Love you all. Mwah!